pinapakyaw talaga yan. Pinapakyaw talaga yung kalamay ninyo na kinakamay ng patay. Sisigaw ka pa naman ng kalamay, kinakamay ng patay. Ganun. Guys, welcome back to my channel. My name is Arn Palencia and you're watching Arn TV na. Kamusta kayo? So, ang ating vlog for today is about mukbang challenge. Ayan. Mukbang, tama. Pero hindi ko sure kung mukbang talaga to kasi kakain lang naman ako pero I'll try na maubos siya kasi diba ganun yung mukbang challenge. Yung parang kayang-kaya mong ubusin yung pagkain, ganyan. So, nakakatuwa kasi matatry ko na rin siya. Diyos ko, after how many years? Sige, sabay lang tayo sa uso, ganyan. So, ang ating pagkain ngayon is, ito ipapakita ko sa inyo. Ayan! Kalamay, my favorite! Tapos meron din tayong carbonara! Diyos ko, mahilig pa naman ako sa pasta. Sana maubos ko siya, no? Tapos meron ditong tirang adobo from Daniel. And syempre, tinapay and drinks. Ayan. So, by the way, gusto ko munang mag-shout out kay Brother Norman Dale. Ayan. So, sa kanya galing tong ating kakainin ngayon. Napaka-generous niya, napakabait niya. I-try natin, i-review natin kung masarap ba or kamusta ang lasa niya, ganyan. So, excited na ba kayo? Let's try. Lagay muna kita dyan. Ayan. So, I'll try my very best na maubos ang pagkain na to. Hindi ko alam kung hanggang saan. Hanggang saan ang aking limitasyon. Ganyan. Simulan na natin to! I'm so excited, you know. My favorite carbonara, ganyan. Ilalagay ko mamaya yung link ng page ni Brother Norman, ganyan, para bumili kayo. Pero bago ang lahat, syempre titikman muna natin kasi mamaya nakakaya naman, di ba? I-endorse ko kung hindi naman pala okay, ganyan, di ba? So, muna natin po. Sarap! Mas masarap pa sa ex mo. Charot. Masyado siyang creamy. Ang sarap kasi di ba yun yung gusto natin sa mga pasta, lalo na sa carbonara. Creamy white sauce, ganyan. Tapos yung lasa niya, hindi matabang, hindi maalat, sakto lang, suwak na suwak sa puso mo, ganyan. Ang sarap. Yung parang bawat subo mo, malalasa mo yung cheese. Hindi tinipid. Sulit na sulit to pag bumili ka. Ang sarap, ang daming bacon. Look. Ganyan, no? Tapos yung keso niya, diba? Saya. And I heard, yung parang ganitong container, this is for 3 people. Tapos parang $15 lang siya pag binili mo. Grabe. Brother Norman, you're a genius. Ang sarap mo magluto. Dapat magtayo ka na ng sarili mong restaurant talaga. Dahil nag-enjoy ako. Kainin pa natin siya. Parang mai-inlove ka. Pag kumain ka nito, parang you fall over and over again. Wah! Tapos yung parang bahala na sila sa mundo, ganyan. Basta ikaw, masaya ka kumakain ka ng favorite ng pasta. Ganyan, pasta lover ka din ba? Perfect talaga. Ang sarap. It's very tasty. Kain tayo tinapay. Sana tayo may ginagawa sa mga mukbang. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng backgrounder. Kasi dito sa Singapore, people here, wala silang time, hindi naman sa walang time, pero normally they choose to
just buy outside ng mga pagkain nila. So tinatawag nila dito yung mga bilihan ng pagkain is hawker. So maraming hawker centers dito. So kasi 'di ba, masyadong busy yung mga tao dito, yung mga Singaporeans ganyan, masyado silang hardworking. So pagdating ng gabi, wala na silang time magluto, ganyan. So they end up just buying food, taking out food outside, ganyan, sa mga hawker centers. So sa mga Singaporeans dyan, just in case you wanna try Filipino foods, Filipino food, pero yung pinakain ko, carbonara, it's western. Pero ang alam ko, si Brother Norman, marami siyang Filipino dishes na ginagawa, like menudo, kare-kare, afritada. So sa mga friends ko rin dito na Filipino, you can try this. Hindi kayo magsisisi, grabe. Pak, ganun. Sarap. Pero alam nyo, kakakain pa lang kanina. Pero dahil nga, diba, ganun tayo. Pag favorite natin, ito lang iba, favorite pizza o kaya burger, ganyan. Kahit busog tayo, kakain pa rin tayo, ganyan. At walang makakapigil. Sarap. Tapos ngayon sa panahon ng pandemic, di ba? Siyempre wala naman tayo masyadong ginagawa, yung di ba, work from home, di ba? I think it's the best time also for others to try cooking. Gaya ko. Actually, one of my mga hidden talents na nalabas is nalaman ko is marunong pala akong magluto. For myself, charot. Hindi kasi yung iba kong niluluto, sinashare ko rin naman sa housemates ko. Ganon. So, because we are family, sharing is caring, ganyan. So, natitikman din nila yung ulam na niluluto ko. So, nung una nahiya ako kasi, diba, gano'n naman tayo yung mga iba, parang sa unang attempt, sa mga unang try nila ng pagluluto, nahiya tayo kasi baka hindi masarap yung luto, ganyan. So, okay lang yun kasi kaya nga, diba, nandyan yung mga friends mo, yung mga tunay na friends kasi bibigyan ka lang ng constructive criticism, diba? So, sasabihin nila kung hindi masarap or masarap, diba? At least, diba, from there, may tatama mo, ma-adjust mo yung lasa, ganyan. Pero, good thing, sabi naman ng mga housemates ko, okay naman daw yung lasa ng mga luto ko. Imagine! Minsan talaga karamihan sa Pilipino marunong talaga magluto, no? Parang innate na yun. Tamad lang tayo. Kagaya ko, feeling ko, marunong naman ako, tamad lang. So, thank you sa lockdown period na to at nagamit natin yung talent na yan. Titikman ko lang yung niluto ng housemate ko, si Daniel, na adobo. Baka sabihin niya, dinededma ko ang kanyang luto. Ganyan. Lasang manok. Ang mga manok na lumilipad ay mahal ng chems. Okay. Normally, mga mukbang, di ba, yung mga seafood, yung mga gumagalaw-galaw, ganyan, yung mga gabundok na pagkain. Hindi ko alam. So, ito tatawagin lang natin siyang mukbe. Mukbe. Kasi hindi siya ganun kalaki, hindi siya big bang. So, mukbang, malaking-malaki, diba? So, ito maliit lang, mukbe. Okay! Tikman naman natin yung kalamay. Actually, nagpaplano akong bumili sa kanya ng, ang nakita ko kasi sa page niya, yung best seller talaga is kare-kare. Grabe, kare-kare. Tas menudo. Hay nako, itatry natin yung one of these days. Alam mo, yung nasa Pilipinas pa ako, sa area namin, meron akong favorite doon na laging binibilhan ng biko. Kasi mahilig talaga ako sa mga kakanin, di ba? So, sino dyan yung mga mahilig sa kakanin, subscribe nyo na tong channel ko. Masarap yung biko nila doon, grabe, sa Dandan. Tapos, yun talaga yung favorite ko. Biko, pag merienda time, natas palabok. Tapos, alam nyo, ang tawag dito, na-a-adapt din talaga natin yung culture, no? Like, alam nyo ba, di ba ang dami kong kwento? Since kainan naman to, syempre might as well mag-share na rin ako ng aking mga experience. Kung paano ako nasaktan, sinugatan, charot, I mean sa food. So, ayun. Kasi nga, before, hindi talaga ako kumakain ng pansit.
Grabe, itsura pa lang, creamy, sticky. Hindi talaga ako kumakain ng pansit, but because Singapore is a China, hindi naman China, naku magagalit sila sa akin, this is not under China. Singapore is like a Chinese community, charot. Hindi kasi marami naman talaga, Chinese yung race nila, di ba? So gano'n, so syempre, di ba, alam naman natin na kapag Chinese ka, mahilig ka sa mga pansit, noodles, ganyan, di ba? So alam mo, nagulat na lang ako one day kasi siguro dahil wala na rin ako kumakain kasi nga di ba tipid-tipid dito. Kumakain na ako ng bihon, imagine. Eh dati kahit birthday ko sa Pilipinas, Diyos ko, dead ma yun sa akin kasi nga meron sa aming tindahan dati sa looban, kinaaling Belia. Diyos ko, ang binibili lang, ang kinakain ko doon is spaghetti na 5 piso at saka champuradong malapot na may gatas. Ganon. Pero yung pansit, naku, dead ma talaga sa akin yun. So natutuwa akong kumain ng pansit. I'm so proud of myself. Charot. Ang OA. Titigman ko na muna tong ano niya, kalamay. Grabe. Ay. Ang sarap! Oo. Pero ang sarap talaga. Ano? Ang sarap niya. O, di ba wala akong basagan so sobrang sarap niya. Ang lambot niya kasi di ba alam mo yung ibang bibingka, yung biko, yung bigas niya, di ba, matigas or sometimes hindi ko alam kung ano ba, NFA ba yung gamit na bigas? Charot! Or because dahil dito sa Singapore, laging jasmine rice. Ang lambot niya, promise, as in parang kang kumakain ng, ano bang tawag doon? Yung dough, yung bilo-bilo, ganun siya kalambot, wala kang mararamdaman ng granules, yung mga parang whatever it is, yung parang mga buo-buong something. Ang lambot niya, grabe, chewy. Parang this is the first chewy bibingka I've ever... Bakit ba ako bibingka ng bibingka? Kakanin I ever tasted in my whole life. Wow, gusto mo yan, Brother Norman? Ang sarap niya, tapos... ang tamis ng... Mas matamis pa sa ex mong nagpaasa. Matamis siya, ang sarap niya. Yung... the caramelized... whatever. Walang masabi. Basta kung gusto yun ng kakanin, ng dessert na kung sawa na kayo sa ice cream, sa cake, this one is a surefire winner. It's a must. I-try nyo talaga, promise. Alam nyo, di ba may kwento na naman ako sa bibingka? Nung sa Pilipinas pa ako, nung bata ako, kami na talaga, kain ka. Mga Pilipinas pa ako, para magkaroon ako ng baon kasi syempre mahirap lang naman kami. Nagbebenta kami ng kalamay. Yung nasa box, ganyan. Wait na. Parang ganito. Nandito siya. O di ba may sample pala talaga ako? Parang ganito nasa kahoy. Ganyan. Tapos parang ilang square ba yun? 36? I'm not sure. Piso isa, di ba? Di ba? Tapos, alam mo yun, imagine, tapos sa parang pag nabenta mo yun ng lahat, ang ibibigay lang ata sa is 5 piso. Grabe, imagine, inikot mo yung buong syudad, lungsod ng Pasay. Kaya feeling ko nga, talo pa namin yung mga ano eh, yung mga models eh. Pati talo, di kasi parang, Diyos ko, kung ikutan at ikutan lang, Diyos ko, masanay kami dyan. Naikot na namin lahat. Sa ulo nga namin lahat ng barangay. From barangay 21 to barangay 181 sa Pasay City. Diyos ko, pati kahit hindi mo friends, magiging friends mo kasi nga, nagmamakaawa ka, bilhin nyo naman to, ganyan. Salamat naman kasi yung iba talaga, di ba? Pinapakyaw talaga yan, pinapakyaw talaga yung kalamay ninyo na kinakamay ng patay. Sisigaw ka pa ng ganun, kalamay, kinakamay ng patay, ganon. Tapos mamomroblema ka kasi kapag nawawala yung ID mo, di ba, kailangan i-surrender mo yung school ID mo kasi hindi ka pagbibigyan. So hindi ako makakabenta, so paano na nga, ganyan, ang ulam ko na lang. Ang damang, hindi ko lang sabihin. Ano ba yan? Ang sarap na siya. Kumain na tayo.
beer. Masarap kasi kumain kapag may beer, diba? Pero alam mo, mas bagay talaga yung beer sa mga baboy, sa mga seafood, wala. Alam mo namang, magreklamo pa ako, binigyan na nga lang ako ng biyaya, di ba? So thank you so much, Brother Norman. Kung gusto niyo bumili ng pagkain na ito, like carbonara, alam ko meron silang, may choices, kaya kung carbonara with bacon, pork bacon or bacon ham, whatever, I don't know. Tapos ito nga, yung kakanin, tapos meron silang mga shrimp, meron silang seafood tofu, may kare-kare, may menudo, ay the best. Ilalagay ko yung link mamaya dyan sa ilalim. Order ka lang, napakabait niya pa, alam mo yun, pwede pa kayong mag-meet up, libre lang, tapos kung gusto mong ipag-grab, mga $7 lang naman siya. Hindi mo ikakayaman yun. Charot. Kasi mapagod ka, kaya buy na, now na! Pantapusog ako dun. A few moments later. Dahil ko lang nakain guys, mukhang hindi ko na kaya. Excuse me. Rinig nyo naman sa aking ano. So imagine na, pang 3 tao po to. So ngayon, tingnan nyo po kung gaano, tingnan nyo kung gaano kadami or kakonti yung nakain ko. So ayan, di ba? So from kaninang isang buo, ganyan na siya. Medyo kalahati. Tapos itong bibingka, Diyos ko, ang laki-laki niya kasi. Di ba feeling ko kahit isang tao, kaya hindi mo makakakain ng ganyang kadaming nakain ko. Ayan. So feeling ko, hanggang doon na lang yung kala ko. But I really enjoy this food. The thing is, Filipinos love to eat, di ba? Pero, ang masasabi ko na lang is, dapat, lalo na kayo na mahihilig kayong kumain, dapat mag-exert din tayo ng effort to learn how to cook, to be responsible. Kasi, di ba, hindi natin masasabi, lalo na yung mga gustong mag-asawa or magkapamilya in the near future, syempre kailangan, di ba, in order to survive, kailangan marunong tayong mag-serve ng pagkain sa hapag para sa ating pamilya. Ayun na, kasi ayun, wala na akong sabi, mahalaga ang pagkain. Kasi di ba, pag walang pagkain, hindi tayo mabubuhay. So dapat, in order to survive, marunong ka rin magluto. Ayun, so Arnyans, thank you so much sa pagsama sa aking vlog for today. Sana may nakuha kayo kahit pa paano dito sa vlog na to. And I hope maging friends na tayo. Mag-subscribe ka sa akin para updated ka naman lagi sa aking ganap. So i-click mo lang po yung subscribe button, pati notification bells para lagi kang ma-update kung meron akong bagong post. I-like mo na rin tong video. Please naman, Diyos ko, ipagdadamot pa ba isang like, pati i-comment ka na rin dun sa baba. I-share mo na rin to. At kung kailangan mo talagang bumili, lalo na kung may handaan at medyo tinatamad ka because you are very hardworking, ganyan, hindi mo na kayang magluto on a specific day, hindi naman lagi madalas, di ba? So, mag-order ka lang dyan sa link sa baba. Promise. Itataya ko ang aking puri. Ay, wala pala akong puri. Itataya ko ang aking... Ay, wala rin pala akong pangalan. Basta tataya tayo. Ganyan. Tataya tayo sa maling tao. Kung ano pa yun. Hindi. I guarantee you na ang sarap talaga ng food. Sulit sa presyong abot kaya. Ayan. Baka naman, may palibre ulit dyan, Brother Norman. Ayan. So again, thank you so much. Stay home, stay safe, stay amazing. Bye-bye! Oh, akin ka lang. Mahal na mahal kita.